Kumusta po sa lahat? Welcome back to our channel. It's been so long na hindi po tayo nakapag-vlog. So, kumusta na po yung motor natin? So, siguro, nagtatanong yung iba, baka wala na yung motor natin, ibininta natin o ano. So, ito magpi-feedback ako as end user. So, ito magiging basis po ito sa mga bibili pa ng Burgman later. So, may bago na tayong version na 12-inch yung likuran, silent start, at saka iba pang features. Pero sa mga balak na bibili ng version 2 and 3 nito, masasabi ko lang sulit na sulit pa rin. And of course, yung fuel consumption, comfort ng rides, at saka iba pa. So, floorboard, malaki. And also yung seat niya na malawak. And many more pa na ibibigay ko ditong feedback sa ating motor. So, umpisa na natin. Okay, dito muna tayo sa exterior ng ating motor. First, kung nagsusubaybay kayo sa mga vlog ko, marami na akong pinalit nitong side mirror. So ito yung pinaka-last kong side mirror. Yung type niya kapareho din ng original natin, no? Parang dahon. Medyo oblong lang siya. Ito kasi parang hindi matubig yung mirror. So maganda regarding sa experience ng nagda-drive. So hindi masakit sa mata. Yung link nito ibibigay ko na lang sa ating description ng ating video. So and then itong windshield natin, kung makikita niyo dun sa mga dating nating videos, yung mga tutorial ako nito regarding sa bracket. Meron din tayong link doon sa video na yon kung saan natin binili. Hope na meron pang stock nito. As well yung pag-assembly nito, may tutorial rin doon. Tingnan nyo na lang sa video natin. Maraming views yun eh. And as well itong windshield na nilagay ko, may link din tayo at saka video nito. And then regarding sa crash guard, hindi ko to bigyan na o nagawa ng video, pero i-try ko na i-send yung link ng binihan ko nito online. Parami nito available. So may mga stainless na yan ngayon and mas matibay pa sa dito. So, pero ito yung binili ko siya mas minimalist lang. So may sim lang tayo dito. Ayan, lagyan na natin yung sticker, magkabilaan yan. So kaya ako nakapaglagay ng crash guard, baka marami pang tama yung makakamit ng motor natin later. Pero hopefully ito na yan, konting gas-gas lang yung nangyari sa kanya. Ito pa. Ayan, so regarding sa brake, yung brake pad nito nakapagpalit na rin ako. Yung odo natin ipapakita na natin mamaya. Brake pad, harap likod, doon brake drum sa likod, puro stock yung pinalit ko. So hindi po ako pumalit ng mga generic kasi mas matibay yung ating SGP na parts. So quality talaga yung parts ng SGP, kahit medyo may kamahalan, siguradong garantisado. Ito sa likod ganun rin. Regarding sa mga filters, SGP pa rin, maliban na lang dun sa CVT natin. So pag-uusapan natin yan mamaya regarding sa fuel consumption. So odo muna tayo. Yan. So odo. Ito na tayo.
So magpa 4 years pero konti lang ang takbo. It's 20,044 kilometers. So ito, nag-set ako sa trip A ng ating change oil. So yan, wag 1.4 pa lang. So regarding sa change oil, gumagamit ako ng Suzuki na motor oil. Marami rin akong nagamit. So may mga vlog din ako dyan sa ating videos. Pero yung latest na ginamit ko, hindi ko pa na-vlog. So it's X-Star R7000 na semi synthetic na Suzuki. So yun na lang ang naging fix ko na oil na simula nang lumabas yung R7000. Bumibili talaga ako sa authorized dealer o sa Suzuki shop dito sa amin local sa Iloilo. So regarding sa performance, smooth na smooth. Kasing smooth siya ng ginagamit nating shell na semi-synthetic. So hindi ko lang makalimutan ko yung pangalan, so ipa-flash na lang natin sa video natin yung shell na yun. Pero yung isa, yung Suzuki X-Star R7000, yun talaga yung fix ko ng motor oil. So ito na tayo sa accessories. Dito nagkabit ako ng ayan, charger natin. Ito yung brand. So tingnan nyo na lang sa online, ganitong brand. High speed charger to, fast charger, dalawa. So ayan, Asdom yung brand. Okay, patayin natin. Okay, dito naman tayo sa ibaba. Regarding sa fuel consumption, yung fuel niya nung hindi ko pa napalitan yung aking ball, yung sa CVT natin na bola, which is the original is 20 grams. So nag-average ako ng 50 to 51 kilometers per liter, o yung pinaka mababa is 48. Yung bigat kasi is 83 kilograms. So medyo makabigatan ako. Pero as recorded ng fuel consumption ko, almost 2 years na hindi ako nagpalit ng bola. Yan talaga yung range niya, between 48 to 51 kilometers per liter. So yung fuel natin na linalagay dito is either Shell na B-Power kung maraming pera and saka yung fuel save talaga, yung fix na fuel natin dito. And now, kasi pumalit ako ng bola na, which is the Kusu na 18 grams. 20 grams yung una natin yung stock. Yung 18 grams ko, nag-average na lang ako ngayon ng 45, minsan nga 41, 42. So malaki talaga yung diferensya. So next kong CVT cleaning, ibabalik ko ito sa 20 grams natin na stock. So ano yung kinaiba ng 17 at saka 20? So malaki talaga yung pinagkaiba regarding sa arangkada. Lalo na sa pag-start mo ng motor na patakbuhin, smooth na smooth talaga yung arangkada ng 18 grams na bola. Kaso yun na lang talaga yung diferensya. Malaki yung gas consumption na pinagkaiba. And maliban dun, regarding naman sa handling, may advantage talaga yung 18 grams na bola. Madali kang makalusot o manenover sa speed mo sa daan. Iba pa na kahit konting piga lang, talagang may power na ibubuga. Pero
kung regarding sa top speed o duluhan, siguro masasabi ko si 18 grams, makadali kang maka 60. Pero pag duluhan na, yun yung kinaiba. Mas maganda pa rin yung 20 grams. Kasi yung problema ni 20 grams, hindi ka makaarangka ng konti. Pero pagdating mo sa 40, at saka ihirit mo sa, madali mo makuha yung 80. Ngayon dito, hindi na ako makakuha ng 80 na kahit sagad ko minsan, 75 lang eh. Pero yung binta naman to talaga sa 18 grams, eh, kahit konting piga lang, may ilulusot ka sa mga traffic. So, yun. So, punta naman tayo sa gulong. So, ano yung pinalit yung gulong? Kung nanonood kayo ng vlog ko, una kong pinalit dito is Michelin. Yung City Grip yata yun. Pero hindi yun tumagal. Para mga 3,000 plus yan kasi madali na expire yung gulong ko na yun. Luma kasi yung nakuha ko. So pinalit yung Seat. Yung Seat na yun, almost 8,000 yung tinakbo. Pero nag-experiment ako ng bago natin. So ito yung ating V-Connect ni Eurogrip. So ito, mga almost 3,000 pa lang itong tinakbo. So bagong-bago pa yan. Yung isa kong Seat, ipa-flash natin sa screen natin yan. 8,000 plus yung tinakbo. Maganda pa rin yung tsura. Naibinta ko pa yun ng 400 plus. May bumili pa rin. So matibay talaga yan, makapal. So medyo nasawa lang ako sa kanyang tsura. So yan is 90 by 100. Sorry. That is 90 by 100 by 10. So ito yung bago natin is 100 by 90 by 10. Ayan. So yan yung bago natin. So sa harap, yung stock natin doon, ipa-flash natin sa screen. Ayan. Bali yung harap natin, nagpalit talaga tayo ng bago yung stock niya. Mga almost 18,000 na yung tinakbo niyan. Bininta ko rin mo almost 300 pesos. May bumili pa rin. Kasi yung kapal pa rin eh. So ang pinalit natin dito is yan. Bago yan. So magkasabay kasi yung palit ko dito nung harapan at saka likod. This is a Michelin na brand, which is same pa rin ng stock na size, which is 90 by 90 by 12. And ito kasama yung sonan, yung regarding sa performance at saka tibay, talagang maasahan itong mga brand na ang gulong. So ako sa inyo, pag may bala kayong pumalit ng gulong, yan, Michelin sa harapan. Kung gusto nyong same pa rin sa stock na gulong, maganda rin yung tingnan, hindi rin maliit eh, konting pa lang. Ayan, saka dun sa likod medyo malaki rin na yung kanyang size. Ayan, hindi siya pangitingnan gaya ng stock natin na una yung 90 by 100 by 10. So ito medyo may kalawakan yung forma, saka hindi talaga masyadong maliit tingnan sa likod. So ayan. Okay. So regarding naman sa floorboard natin, wala tayong improvement dito. Kung lagyan natin ng mat, yan, mabibili lang yan, 99 pesos. And then yung ibang modification nito at is naman eh. So ayan lang masasabi ko, will maintain yung motor natin. So advice ko, kahit lumayo yung motor natin, alagaan natin ng mabuti. So ayan, sinong magsasabing 4 years ng motor natin, no?
alaga pa rin. Yung regarding sa ating gear oil, yung ginagamit natin is Yamaha na brand ng gear oil. So yung ratio ko dito, yung pag change oil mo, makalakawang change oil, isang gear oil. So ito every 2,000 yung change oil natin. So every 5,000, kahit 5,000 mapalit na ako ng gear oil natin yan. Kahit bubuksan mo, parang ganun pa rin, bago pa rin yung gear oil, pero mas safe, magpalit na lang tayo. And regarding dito sa mga gagamitin yung tools, yung recommendation ko, yung tamang tools talaga yung gamitin. Tsaka lagyan nyo ng palatandaan regarding dun sa pinaka-tighten niya. Hindi naman ito mahigpit na mahigpit, kasi baka maglulos din yung thread ng parts ng motor natin. So yung pinakahigpit na lang na hindi tatagas yung oil. And kahit anong paint o kahit na nail polish, pwede dyan eh, or permanent ink, na palatandaan mo ganyan yung adjustment. So pag binaklas mo, pagbalik ganun pa rin, as well dun sa ating mga ibang nuts at parts. Yung regarding sa kanyang engine support doon sa ibaba, may vlog rin ako dyan. Yung pinalit ko doon, may stock na kapareho, pero nakalawan akong magpalit niyan, hindi ko lang na vlog. Yung huli kong ginamit is yung kay Kimco, kasing size sila. Hanapan ko na lang ng link at saka ilagay din sa description ng ating video. So kung may mga tanong pa kayo regarding dito sa motor natin, huwag lang mag-atubiling mag-comment, magtanong, kasi hindi rin natin mauubos yung topic natin sa isang bagsakan lang ng review. So regarding sa feedback ng motor natin, masasabi ko lang, sulit na sulit pa rin yung motor na to. Kahit may naglabas ang mga maraming model at ibang brand, kung gusto mo talaga ng practical lang na motor, ito sabihin ko dito sa amin, yung Grab saka mga delivery na mga rider, marami talaga gumagamit ito kasi ang laki ng makakarga, maraming makakarga, laki pa ng motor, matipid pa sa gas. Yan, ano pang hanapin mo? Kung yun lang talagang issue yung gulong, pag pinalitan mo yun ng mas malaki, yung iba na nagpa-modify na, nilalagyan ng ng Aerox na rim. So ayan si Don Pulube, yun isa yan sa mga i-mention kong magandang mag-modify nito. Pero kahit itong stock na lang, sabihin natin, sulit na sulit pa rin yung ating pera dito sa motor natin. So no pang ibang mga katanungan na gusto nyong itanong sa atin, so sagutin natin yan. And magbablog pa tayo kung kulang ang support natin dun sa mga katanungan nyo. Yan lang kabuuan natin ng vlog natin ngayong araw. And baka magtaka kayo, may mga content tayong idadagdag sa channel natin. Hindi na lang ito puro motovlog. May mga other topics na akong ilalagay, para na rin isa na lang yung channel natin. So hopefully nga magsusupport din kayo. At sana marami pa tayong subscribers, magiging 1,000 subscribers na tayo. So as of now, mga 973 na yung subscribers natin. Salamat po sa mga nag-subscribe, nag-follow, at saka susubaybay ng ating channel at sumusuport sa mga videos nating in-upload. So hindi ito mangyayari kung wala tayong mga subscribers saka follower. And regarding po sa mga iba nyong itatanong sa mga topic natin, comment lang kayo sa video na to. At saka
gagawa tayo ng iba pang topic na gusto niyo malaman regarding dito sa motor. Itong motor is very satisfied talaga ako as end user, although hindi naman ito hype sa market ngayon, pero masasabi ko lang maasahan pa rin yung motor na to. And sa nakita nyo, well maintained, at saka kung may mga improvement ba tayo or feedback na topic later, dito nyo na lang masusubaybayan sa mga next nating video. Kung regarding sa IEC na mga issues, never po akong nagka-issue nung ganun, salamat sa Diyos. Pero ito, kung masasabi ko lang, may kwan kasi sila nag-upgrade sila ng ECU, yung program. Ni-reach out kami through our motorcycle club, and Suzuki mismo yung nag-upgrade, at saka yung kanyang tapalodo dito sa likod na sinisira yung yung fuel tank natin, pinalitan nila, libre lahat. So as of now, kahit nag-upgrade yung ECU niya, hindi pa rin ako nagka-issue dito sa unit natin. So yung advice ko siguro, lalong-lalo na sa mga electrical na components nito, huwag nyo na lang pakialaman kasi may computer box na yung motor natin, naka-FI. So any changes sa electrical, yun na rin sigurong makapaglala o baka masira yung ibang components natin. Basta advice ko lang, change oil, maintain parts, yung mga brake nya, palit na lang. Regarding dun, user manual, hanggang ngayon sinusunod ko pa rin yung lahat. So basta according to manual lang yung mga ina-apply nating mga kung dito, yung mga rules. Yun. So hanggang dito na lang ulit yung video natin. Maraming salamat. Hope na ayos lang ang lahat. God bless po, and more power sa mga viewers and subscribers natin. God bless po.